Hi guys! In this video, I'm prepping meal, feeding our baby girl, and also dito ko na rin ikukwento sa inyo yung birth story ng aming baby girl. Every morning, kagaya nito, nagpe-prepare ako ng meal that is good for one day para hindi matagalan nakastore sa fridge. Okay. Yung first week ng feeding ni baby, pure vegetable, pure lang ang binibigay ko sa kanya. But this week, sinamahan ko na siya ng white rice. Yummy. Then the next week, lalagyan ko na rin siya ng protein like egg yolk and chicken. Yummy. After ko mag-boil ng squash and white rice, ginrind ko lang siya gamit itong mini portable mixer. Ganitong consistency lang yung i-feed ko sa aking baby at tamang-tama lang to sa kanya. May nangunguya-manguya pa rin naman siya kahit papano. Bale, hinahati ko lang to into 3 feedings. Then, yung pinakatira ang breakfast niya. So, every morning, pagkagising niya, after ko siyang malinisan, mapalitan ng diaper, bibigyan ko siya ng 3 ounce na formula milk bago ko siya bigyan ng breakfast. So, hindi siya totally talagang gutom bago mag-breakfast. Itong dalawang to, ilalagay ko muna siya sa fridge and then later, for lunch and dinner naman niya to. Ito yung natira, kukunti lang siya. So, isasalin ko lang ito sa feeding bowl niya. At ito lang yung bibigay ko talaga sa kanya. Hindi pa ganun kadami ang binibigay ko sa kanya since ito pa lang yung second week na nagso-solids siya. And also, hinahati ko nga yung bill niya ng breakfast, lunch, and dinner. After kong i-prepare yung food, ito naman yung ginagawa ko. Nililinis ko muna yung pinaka-high chair niya. Sa gabi naman is nalinis ko na to. So, in the morning, ang ginagawa ko is nilalagyan ko lang siya ng alcohol, tapos pinupunasan ko ng mabuti. Finally, ito na yung baby ko. After almost 7 months, nakapag-upload rin ako. Bagong gising lang siya dito at napalitan ko na rin siya ng diaper and next naman is papakainin ko na siya. As I mentioned earlier na magkukwento ko sa inyo ng birth story ko with our baby girl. Yes! Hindi na ako nakagawa ng birth vlog sa sobrang busy ko. Ganito pala talaga, lalo pat 3 na sila. Pagkaanak ko kasi sa kanya ang hirap ng newborn stage, tapos lalo pat wala naman akong ibang katulong kundi yung hobby ko lang. Then yung middle child ko naman, first time niya na mag-school as a nursery student, tapos yung panganay ko naman grade 5 naman siya. Kaya wala na talaga akong time na makagawa ng formal video. So let's start muna from the beginning of my pregnancy. Sa mga nakapanood na ng mga vlogs ko na alam nyo naman na may 2 boys na ako and unexpected na magkaka-girl kami. Bali, yung monthly check-up ko dito is okay naman, walang problema. Check-up ko, okay naman talaga. Then from September 2024 to January 2025, yung BP ko is normal, 100/60. Yan talaga yung normal BP ko. Tapos February to March 2025, naging 110/80 yung BP ko, which still normal pa rin naman. Then March 20 to April 11, 2025, yung BP ko is naging 120/, pero still considered as a normal BP. After a week ako pinababalik for follow-up check-up. Bale, Monday na ako nakabalik noon, April 21, at pagdating ko doon, kinuhanan ako ng vital signs. Inuna yung BP ko syempre. Yung pagka-BP sa akin ng nurse, 140/90. Tumaas siya talaga at nagulat ako at wala naman akong nararamdaman na iba. Normal lang talaga lahat. Tapos sabi ng nurse sa akin, magpahinga ka muna kasi uulitin natin yan. Nung inulit niya na yung BP ko, from 140/90, mas tumaas pa yung over. Kasi from 140/90, naging 140/100 at mas tumaas talaga siya. Medyo kinabahan na ako nito. Pero na nagkausap kami ni doktora, sabi niya sa akin, 39 weeks na daw ako based on my LMP. I knew this kasi alam kong late ako nag-ovulate kaya hindi siya talaga tugma sa LMP ko. Then sabi ni OB, yung placenta ko naman is grade 3 na ibig sabihin noon, hinog na at pwede na akong mag-labor anytime or pwede na akong i-CS. Sinabihan ako ni doktora na pwede ko na siyang ilabas pero nakiusap ako kay doktora na ko pwede April 28 or May 1 kasi yun talaga yung preferred namin lalo na yung May 1 kasi holiday. Pero ang sabi ni doktora masyado nang malayo kasi based sa LMP ko dapat April 27 ang due date ko. So bale sabi ko sige na nga April 28 na lang. Pero nag-suggest si doktora na magpa-CS na rin ako. Pero in case na makakaramdam ako ng pag-labor, kailangan ko pa rin magpa-admit at hindi ko na kailangang hintayin pa yung pinag-usapan naming mga dates.
Sa BP ko naman na mataas, since wala naman ako ibang nararamdaman, nagbigay sa akin ng reseta ng gamot para mapababa ang BP ko at doon ko na lang imo-monitor sa bahay. In-advise rin ako ni doktora na kailangan ko mag-BP para talagang ma-monitor ko. After ng check-up, umuwi agad ako tapos nag-usap kami ni husband ko. Sinabi ko sa kanya na yon mataas ang BP ko and then nakita niya rin yung check-up book ko na nakalagay doon is for admission at kailangan ko nang ma-admit. So that time, nagbagong isip namin na sige na nga magpapa-CS na nga kami the same day kasi nakalagay nga for admit, baka mamaya di pa ako magpa-CS tapos kung ano pang mangyari kay baby. Nag-text lang ako kay doktora the same day, sabi ko magpapa-CS na rin kami ng gabi. Noong tanghali nag-ayos na kami ng mga gamit na dadalhin sa hospital at wala kaming ibang sinabihan sa family namin na magpapasiyas na talaga ako nung gabing yun except dun sa younger sister ko na makakasama ko sa hospital kasi a-attend si husband ko ng recognition ng panganay namin kinabukasan which is April 22. Gusto ko naman na syempre recognition yun ng anak ko at pinaghirapan naman niya yung buong taon para magkaroon siya ng with high honor at kaya pinasamahan ko talaga siya kinabukasan sa daddy niya. From Lipa City, nag-travel kami papuntang Bawan, Batangas kasi doon yung hospital ng OB ko which is yun rin ang OB ng aking middle child. Umalis kami ng 5 ng hapon dahil traffic at so inabot kami ng halos almost 2 hours sa biyahe. Doon na rin kami nagtagpo ng sister ko. Ang bilis talaga ng pangyayari. Pagdating namin doon sa hospital, admit agad, kinuhanan ako ng vital signs, chinek si baby, tapos nag-skin test bang tawag to, hindi ko sure, para ma-check kung may allergy ako sa ibibigay ng mga gamot sa akin. Okay naman lahat except doon sa BP ko na mataas pa rin. Dinala nila ako sa operating room. Siguro mga 8:30 na ata yun. That time, dalawa kaming manganganak. Yung isa kasi nag-normal delivery, tapos ako naman masisiyes. Wala pa yung anesthesiologist, kaya doon muna ako naghihintay sa loob. Kasama ko noon yung mga para nag-OJT siguro yun. Nagkukwentuhan muna kami. Ang dami namin na pagkwentuhan. Tapos sabi nga nila, sa lahat daw ng manganganak, ako daw yung para nakikita nila na masaya pa. Tapos parang hindi daw kinakabahan. Wow. Paano ba naman? Patatlong CS ko na to. Kaya alam ko na talaga yung mga mangyayari. Perfect. So, matagal rin namin hinintay yung anesthesiologist. Wala kasing ibang available. Siya lang talaga. And sa sobrang tagal, pero time to time naman, chinecheck naman ako ng nurse at saka nung ubi ko. Nakamonitor na rin nun yung BP ko. Pagdating ng anesthesiologist, inihiga agad ako doon. Pinatagilid muna pala, tapos itinurukan na nga yung anesthesia. Sabi ng anesthesiologist, may mararamdaman daw akong parang mabigat sa dibdib na sabi niya para daw hindi ako makakahinga. Pero yung totoo talaga is nakakahinga naman daw talaga. After turukan ng anesthesia, syempre naka-side view ako noon, inihiga nila ako. And then pagkatapos, nilagyan nila ako ng catheter at doon na sinimulan akong i-CS. Nag-start na rin ako magduduwal habang sini-CS. 9:58 or 9:59 lumabas si baby. Then saktong sabi nung paglabas, sabi ni doktora sa akin, puti na lang nagpa-CS ka ngayon kasi nung pag-angat kay baby, nag-poop siya talaga. Thank God at tama yung naging desisyon namin na magpa-CS na ng araw na yon. Hindi ko alam kung ilang oras ako sa recovery room. May naririnig lang akong iyak ng iyak na baby. Tapos naipakita na rin daw si baby kay husband ko at sa panganay namin. Mga almost 12 AM na raw napakita sa kanila. And then after sa recovery room, dinala na rin ako sa private room namin kasama si baby. Nandun na yung sister ko, pati yung middle child namin. Nung nasa room na ako, nagduduwal pa rin ako at pag minumulat ko yung mata ko, umiikot pa rin yung lahat. Tapos blurred vision, as in groggy. Matagal akong ganun. Tapos yung sister ko nag-aasikaso sa akin at kay baby kasi umuwi na pabalik ng Lipa si husband kasama yung panganay namin para nga doon sa recognition kinabukasan. Tanghali na nawala yung pagka-groggy ko at doon ko pa lang talaga nakita yung mukha ni baby. So, nagstay kami sa hospital 2 nights. Bale, April 21 night, nanganak ako, tapos April 23 ng hapon, umuwi na kami pabalik na Lipa. Naging smooth talaga yung delivery ko at thank God, walang naging problema hanggang sa makauwi kami. Finally, na-share ko na rin yung birth story ng aming baby girl. Balik tayo ngayon sa pagpapakain ko dito kay baby. Kailangan talaga matyaga yung pagpapakain kay baby. Kailangan talaga maubos. Pagkatapos na kumain, tsaka ko po lang siya papainumin ng tubig. Hindi pa nga pala ako nakakabili dito ng CP cup. Any suggestion ng CP cup? Please comment down below. Sa susunod naman na upload ko, ang bala ko namang i-upload is yung request na may nagtatanong kung paano daw ako nabuntis sa third child at kung paano ko nalaman na pregnant na ako. Soon, maikukwento ko rin sa inyo lahat. If you're new to my channel, don't forget to subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa uploads ko. Thanks for watching. See you in my next upload.